Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa aming Professor, Atty. De Guzman. Ako po si Engineer Arnel L. Miguel ng NIA UPRIS, mag-aaral ng Arroyo University at kumukuha ng kursong Master of Arts in Public Management. Ang maiksing video na ito ay bilang pagtugon sa requirement na hinahanap ng subject na Public Fiscal Administration na may subject code na MGS 053. Ito po ay maiksing pagtalakay sa isang kaso, Vergara and the City of Cabanatuan versus Aurelio Umali. Patungkol ito sa conversion ng Cabanatuan City bilang HUC o Highly Urbanized City. Ang mga detalye na mababanggit sa video na ito ay nanggaling sa mga available na data na nalathala at naka-download sa internet. Noong July 11, 2011 ay nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panlunsod ng Cabanatuan, Resolution number 183-2011 na naglalayong hilingin sa Presidente ng Pilipinas na ideklara ang Cabanatuan City, Nueva Ecija bilang HUC o Highly Urbanized City. Bilang tugon, ang Presidente ay nagpalabas ng Presidential Proclamation number 418 Series of 2012 na pinoproklama na ang Cabanatuan City bilang HUC o Highly Urbanized City. Pero papailalim sa ratifikasyon sa isang plebisito ng mga kwalipikadong botante gaya ng itinatadhana ng Section 453 ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991. Ang respondent na COMELEC ay naglabas ng Minute Resolution number 12-0797 na kung saan ang komisyon ay nagpasya na magkaroon ng plebisito na ang layunin ay para sa pagbabago ng lungsod ng Cabanatuan mula sa component city tungo sa highly urbanized city. Ang mga rehistradong residente lamang ng Cabanatuan City ang dapat lumahok sa nasabing plebisito. Ibinatay ng COMELEC ang resolusyong ito sa Section 453 ng Local Government Code of 1991. Halimbawa, binabanggit na ang mga conversions cases na kinasasangkutan ng Puerto Princesa City sa Palawan, Tacloban City sa Southern Leyte at Lapu-Lapu City sa Cebu, kung saan ang mga residente lamang ng lungsod na iminumungkahi na ma-convert ang pinayagang bumoto sa kaukulang plebisito. Subalit sa takdang pagkakataon, ang petitioner na si Aurelio Umali, gobernador ng Nueva Ecija, ay naghain ng verified motion for reconsideration na pinaninindiganan na ang iminungkahing pagbabagong pinag-uusapan ay may direktang epekto sa inang lalawigan ng Nueva Ecija. Ang kanyang pangunahing argumento ay ang Section 453 ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ay dapat bigyang kahulugan kasabay ng Section 10, Artikulo 10 ng Konstitusyon. Nanindigan siya na ang pinag-uusapang conversion ay hindi nagsasangkot ng paglikha ng bago o paglusaw sa isang umiiral na lungsod. Ang diwa ng probisyon ng konstitusyon ay nananawagan sa mga tao ng LGU na direktang apektado na bumoto sa isang plebisito sa tuwing may material na pagbabago sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Ang pariralang mga kwalipikadong botante dito sa ginamit sa Section 453 ng LGC or Local Government Code ay dapat na bigyang kahulugan na tumutukoy sa mga kwalipikadong botante ng mga unit na direktang apektado ng conversion at hindi lamang sa mga nasa bahaging lungsod na iminumungkahing i-upgrade. Nabigyang katwiran ng petitioner na si Umali ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng paglalahad sa iba't ibang masamang epekto ng conversion ng Cabanatuan City at kung papaano ito magdudulot ng material na pagbabago hindi lamang sa mga karapatang pampolitika at pang-ekonomiya ng lungsod at mga residente nito, kundi maging sa kabuuan ng lalawigan. Sa motion para sa muling pagsasaalang-alang, ang pribadong respondent na si Julius Cesar Vergara, City Mayor ng Cabanatuan, ay naglabas ng isang pagsalungat sa kadahilanan na ang Section 10, Artikulo 10, ay hindi nalalapat sa mga conversion na siyang laman ng usapin. Siya rin ay nangatwiran na ang partikular na probisyon ng LGC or Local Government Code Section 453 bilang nakasaad ay nagpapahintulot lamang sa mga kwalipikadong botante ng lungsod ng Cabanatuan na bumoto sa plebisito.
Panghuli, inihalimbawa ng pribadong respondent ang Santiago City sa lalawigan ng Isabela na na-convert noong 1994 mula sa isang munisipalidad sa isang independenteng bahagi ng lungsod alinsunod sa Republic Act No. 7720 na ang plebisitong ginanap ay limitado lamang sa mga rehistradong botante ng nooy munisipalidad ng Santiago. Ang COMELEC NBank noong October 16, 2012 sa pamamagitan ng EM number 12-045 PLEB sa botong 5-24 ay nagdesisyon pabor sa respondent na si Vergara. Sa makatuwid, ang petisyon para sa certiorari na humihiling para sa injunctive relief na nakadakit bilang GR number 203974 sa kaparehong argumento na naunang kinuha ng petitioner na umali sa harap ng poll body. At noong October 25, 2012, ang respondent na COMELEC ay nagproklama ng resolusyon bilang 9543 nagpapatibay ng kalendaryo ng mga aktibidad at panahon ng mga ipinagbabawal na gawin kaugnay sa pagbabago ng lungsod ng Kabanatuan bilang isang HUC o Highly Urbanized City. Itinakda ng resolusyon ng pagsasagawa ng plebisito noong Disyembre 1, 2012. At noon din, isang Rodolfo B. Punsalan ang naghain ng petisyon para sa declaratory relief na nananawagan na ang Minute Resolution bilang 12-0797 ay ideklarang unconstitutional at maglabas ng trial court decree na nag-aatas na ang lahat ng kwalipikadong botante sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ay isama sa plebisito. Gayon din ay maglabas ng temporary restraining order sa unang pasya para sa pagkakaroon ng plebisito. Noong November 6, 2012, sinuspindi sa pamamagitan ng Minute Resolution bilang 12-098 ang paghahanda para sa kaganapan dahil sa temporary restraining order na inilabas ng Regional Trial Court. Matapos ang pangyayaring ito, ang petitioner na si J.V. Bautista noong Disyembre 3, 2012 ay nagsampa ng kaso sa korte para sa mandamus na nakadakit bilang GR number 204371 na hinihiling na ang public respondent ay mag-utos na i-schedule ang plebisito sa December 15 o 22 taong 2012. Matapos ang pagtatapos ng 2013 elections, naglabas ang public respondent sa pamamagitan ng resolusyon number 1353 ay nag-schedule ng plebisito hanggang Enero 25, 2014. Gayunpaman, isang temporary restraining order ang inisyu ng korte noong Enero 15, 2014 sa pamamagitan ng GR number 203974 para suspindihin ang pagsasagawa ng plebisito para sa conversion ng Cabanatuan City. Dahil sa intervening factual milieu ng dalawang petisyon sa korte, ang dalawang kaso ay pinagpasyahang dinggin noong March 18, 2014. Ang issue ay kung ang mga kwalipikadong rehistradong botante ng buong lalawigan ng Nueva Ecija o ang mga nasa Cabanatuan City lamang ang maaaring makasali sa plebisito na tinatawag na conversion ng Cabanatuan City mula sa component city patungong HUC o Highly Urbanized City. Mula sa masusing pag-aaral ng korte, petisyon ng dalawang panig, ito ang naging pasya ng hukom. Una, itinuturing ng hukuman na ang kwalipikadong botante doon sa Section 453 na nangangahulugan na ang mga kwalipikadong botante lamang sa lungsod na iminumungkahi na ma-convert sa isang HUC ang tinutukoy, kundi pati na rin ang mga botante ng mga pampublikong unit na direktang apektado ng naturang conversion upang maitugma ang Section 453 sa Section 10, Artikulo 10 ng Konstitusyon. Pangalawa, ang pagbabago ng isang lungsod patungo sa isang HUC o Highly Urbanized City
At ang resultang otonomiya nito mula sa lalawigan ay isang banta sa kabuhayan ng ekonomiya ng lalawigan. Pangatlo, ang paglilimita sa plebisito sa botante lamang ng lugar na nagnanais humiwalay sa lalawigan ay kabaliwan at hindi makatwiran. Ito ay mahalin tulad sa isang secessionist na boboto lang pabor sa paghihiwalay ng kanyang ninanais o pinaglalaban kahit ito ay hindi umaangkop sa kagustuhan o prinsipyo ng nakakarami. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat.